Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang linggo mula ngayon ay pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ito'y hudyat at paalaala ng pagwawakas ng kalendaryo liturhiko ng Simbahang Katolika. Kaya naman, yamang magwawakas ang kalendaryo liturhiko ng Simbahang Katolika, ang paalaala rin sa atin ay anyayahan tayo na pagnilayan ang tiyak at darating na wakas ng panahon. Yan ngayon ang nilalaman rin ng talinghagang ating napakinggan sa Ebanghelyo, kung saan sa pamagitan ng talinghagang ito, minumulat tayo ng Panginoon. Katulad ng nabanggit sa talinghaga na ang kanyang gawa ay merong 4 na bahagi. Una, ang pagkakaloob. Ikalawa, ang pangangalakal. Ikatlo, ang pagsusulit. At ang panghuli, ang paggagawad ng gantimpala at pagpaparusa. Kung tutuusin ang 4 na pangyayaring ito sa salaysay ng talinghaga, ay sumasalamin walang iba sa ating buhay pananampalataya. Sa papanong paraan? Una, pagkakaloob. Bakit sumasalamin ang pagkakaloob sa ating buhay pananampalataya? Katulad ng nabanggit sa talinghaga, narinig natin na yung Panginoon ng mga alipin, pinagkalooban ang kanyang mga alipin ng iba't ibang talento ayon sa kanyang kakayanan. Ganun din kung tutuusin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos mula nang tayo ay bininyagan. Tumanggap tayo ng samot-samong biyaya, kaloob mula sa Kanya. At hindi pantay-pantay ang binigay ng Diyos. Alam ng Diyos ang kakayanan natin, kaya naman iba-iba ang ibinigay niya sa ating kaloob at biyaya. Yamang tayo ay bininyagan ng kaloob at biyaya ng Diyos. Maliwanag ba sa atin, mga kapatid, na ang mga biyayang iyan ay sumasa atin? Alam ba natin ang mga biyayang ito at talentong binigay sa atin ng Diyos? Tayo lamang ang makapagsusuri noon. Pero ang maliwanag, ang Diyos na meron tayo, yamang siya ay mapagbigay. Wala sino man sa atin na iniman niyang walang biyayang natanggap. Lahat tayo ay may natanggap sa buhay. Ikalawa, inaasahan sa atin ngayon, yamang tayo ay tumanggap ng iba't ibang biyaya, katulad ng nabanggit sa Ebanghelyo, inaasahan sa atin ang tinatawag na pangangalakal. Ano yung pangangalakal na ito? Naalala nyo sa Ebanghelyo, sa talinghaga, sinabi roon, na agad na nangalakal yung 2 alipin at tumubo ng salaping ibinigay sa kanila. Yung nakatanggap ng 5, tumubo ng 5 pa. Yung nakatanggap ng 2, tumubo ng 2 pa. Tayo rin na tumanggap ng mga biyayang ito mula sa Diyos, inaasahan na ipangalakal, gamitin, gawin, upang tumubo o magkaroon ng bunga ng kabutihan. Kaya sa ngayon, magandang pagnilayan, ang mga biyaya bang bigay sa akin ng Diyos, ginagamit ko upang mapaglingkuran ng Diyos, upang mapaglingkuran ng aking kapwa. Napakahalaga, mga kapatid, ng mga biyayang tinatamasa natin sa Diyos, gamitin natin sa kabutihan. At ang tanong, bakit? Bakit? Dahil sa 3 bahagi, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pagsusulit.
sa pagsusulit na ito, katulad ng narinig natin sa talinghaga. Matapos ang mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin. Sa kanyang pagbabalik, tinawag niya isa-isa ang kanyang mga alipin. At mula sa pagtawag na iyon, hiningi ang pagsusulit. Anong ginawa ninyo sa talentong kaloob ko? Dito narinig natin na sa kanilang pagsusulit ang binigyan ng 5, ibinalik niya na may tubong 5. Ang binigyan ng 2, binalik niya na may tubong 2. Tayo kaya, kapag haharap tayo sa pagsusulit ng Diyos, ano ang maibabalik natin? Alalahanin niyo sa 2 pagbasa, liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika, winakasan niya ang kanyang liham ng mga katagang ito. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Sa pananalita ni San Pablo, minumula tayo na maging handa, magbigay sulit ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang magandang alalahanin, paano ko ginagamit ang mga biyayang kaloob sa akin ng Diyos? Minsan nakakalungkot isipin, napakaliwanag naman ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay ang biyaya na magkaroon ng magandang boses na magundang tinig. Pero kahit nag-aanyaya ang ating parokya, maglingkod ka sa Panginoon, gamitin mo ang tinig mong iyan sa pag-aawit ng papuri sa Kanya, di natin ginagamit. Pero kapag merong mga handaan, merong salusalo, merong kagalakan sa mga tahanan, doon natin binibigyan sa bibyoke, ginagamit ang ating tinig, hindi sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Ang ilan naman may kakayanan at may talino na mga laga ng pamayanan, na mga siwa ng mga samahan. Ang ating simbahan nangangailangan rin ng mga leader laiko na maglilingkod. Kakaya naman natin pero ayaw natin ibigay ito sa Panginoon. Kaya maganda palagi suriin ang ating sarili. Handa ba ako sa pagbibigay sulit ng mga talentong bigay sa akin ng Panginoon? Gagamitin ko lang ba yun para sa aking kapakanan, sa aking pamilya? O kaya kong gamitin ito para sa kapakanan ng Diyos at ng Kanyang sambayanan? Alalahanin natin mga kapatid na sa pagsusulit na ito, may isa rin sa mga alipin na sa Kanyang pagbabalik, anong sabi niya? Binalik na sa Kanyang takot, binalik niya ang talento na kaloob sa Kanya. Subalit, katulad ng nangyari sa talinghaga, may ika-4 na pangyayari. Naroon ang pagpaparusa at pagkantimpala. Anong sabi ng Panginoon sa talinghaga? Kinuha ang iisa na meron siya at binigay sa 10, sa merong 10. At dito sinabi ng Panginoon, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, merong paggagantimpala at merong pagpaparusa. Yan ang ika-4 na pangyayari na sinasalamin ng ating buhay pananampalataya. Anong inaasahan natin pagdating ng araw? Parusa o gantimpala? Napakaliwanag ng Ebanghelyo sa linggong ito na ang mga pinagbigyan ng talento, ginamit sa kabutihan at tumubo, sila yung ginagantimpalaan. Subalit yung pinagkalooban ng talento at ibinaon lamang sa lupa ito, hindi pinahalagahan, sila ang pinarusahan.
Anong nais nating marinig pagwakas sa wakas ng ating buhay? Ang parusahan o ang gantimpalaan? Tayo ang may maliwanag na nakakaalam. Siguro naman nais ng lahat ng gantimpala mula sa may kapal. Kaya kung nais natin ng gantimpala, itong ating dapat pahalagahan na ang talentong bigay sa atin ng Diyos, gamitin natin sa kabutihan. 4 na pangyayari ang sinasalamin ng talinghagang ating pinakinggan. 4 na kung saan ito'y sumasalamin rin sa buhay pananampalataya natin. Unang pangyayari, pagkakaloob. Lahat tayo ay may biyayang tinanggap. Ikalawa, pangangalakal. Inaasahan ng mga biyaya at talentong bigay ng Diyos, gamitin natin sa kabutihan. Ikatlo, pagsusulit. Anumang kabutihang ating nagawa at kasamaan na nagawa, ay bibigyan natin yan ng pagsusulit sa harapan ng Diyos. At ika-4, pagkagantimpala at pagpaparusa sa mga namuhay na sinunod ang kalooban ng Diyos, nandun ang gantimpala. Sa mga namuhay na sinunod ang gusto ng sarili, naroon ang parusa. Kaya nga mga kapatid, itaga natin sa ating isipan at naising na pagdating ng wakas, isa lang ang nais nating marinig sa Diyos, ang mga katagang magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Ang gandang pakinggan, panghawakan ang mga katagang iyan, na balang araw sasabihin sa atin ng Diyos ang paanyaya, makihati ka sa aking kagalakan, pumasok ka sa aking kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.